Ayan. So nagpapaalam na yung kasama ko dito. Palain ko din dun sa dulo. Kasi mahaba-haba pa ito mga kabayan. Oh. Yung dalawang boat na yan, nakikita nyo. Yung boat na yan, isa sa mga gumagawa niya na yung Pilipina yung mama niya. At Danis naman yung papa niya. Siya, sundalo siya. Yun oh, sa likod natin. Ayan, good morning mga kabayan. So umaga dito, pupunta tayo ng trabaho. So mayroon tayong ID. Ito po ay ID ito, access ito na papasok tayo sa mga military compound or military base dito, mga lugar na kung saan may mga military. Kasi mayroon silang pinapakabit sa amin ng mga bagay sa loob ng mga security, katulad ng mga alarm, mga camera. So alam niyo ba dito sa Greenland ay medyo busy sila dito kasi nga alam niyo naman yung mga nakaraan, di ba, dahil dito sa tension, yung hindi ko lang alam kung ano na yung balita about sa sabi ni Trump, i-take over niya daw itong Greenland sa June. Pero parang ngayon parang wala naman, parang nawala na yung ganun na storya. Pero sila dito, ready naman sila dito. Kaya ngayon pupunta tayo sa bagong project ko, sama ko doon sa may military base. So tara, samahan nyo kami. Ay, medyo makapal pa yung snow. Yun, ano kami nakasaga ko dun sa may trabaho namin. Yun, usok pa yung natin. Sa lamig. Like a map with no borders, a whisper caught in the wind. I see her boots at the corner cafe with a notebook and a grin. She's chasing skies I've never named while I stay in my lane. But something in the way she moves keeps pulling at my chain. Oh, traveler, you carry the sun in your stride, leaving behind what I hold inside. If I don't ask your name today, I may never get the chance to walk beside your wandering dance. She hums a tune I've never heard in languages I can't speak. She writes down cities on her wrist and dreams she'll never keep. I sip my coffee, miss my cue, still anchored by my fear. But time rolls on like open roads, and soon she won't be here. Oh, traveler, you carry the sun in your stride, leaving behind what I hold inside. If I don't ask your name today, I may never get the chance to walk beside your wandering dance. Maybe next year in Madrid, or on some quiet mountain ridge, I'll see you turn and I'll be brave. But what if courage comes too late? Oh, traveler, the world is your open gate.
just stood, afraid of fate. If I don't take that step today, you'll vanish with the train, and I'll never see your. Ayan, so dito na tayo mga kabayan na. So bali magtatrabaho muna tayo. May baon tayo tinapay at saka yun, itlog. Kumain naman ako ng kanin. So nandito tayo sa loob mga kabayan. Tingnan nyo dito yung hangin. Sobrang lakas, delikado lumabas. Ito po yung nangyayari ngayon dito sa Greenland mga kabayan. Sobrang lakas ng hangin. Yung hangin po yung papunta dito. Ayan. So tingnan natin dito. Halos hindi mo na makita yung daanan, no? Napakadelikado niyan pag lumabas ka dahil masakit sa mukha at tatama sa mukha mo niya mga kabayan. Sobrang lamig. Yan, no? Para siyang ipo-ipo. Yung lakas ng hangin, no? Dito talaga lakas, oh, kasi yung hangin papunta dito. Yan. Mayanig dito sa loob, eh. Yan, no? Yan, masakit pag tumama sa mukha mo. Lumakas pa yung hangin, oh. Kasama snow. Ang sakit yan, oh. Umayanig dito yung bintana, oh. Yun, para siyang alikabok pero puti. Awi mo usok, eh. May usok na sinaing. Yan natin dito. Yan, dito sa papunta, oh. Wala na makita, hindi makita daanan. Ito po yung kalsada. Dito po kami dumadaan mga kabayan, no? Papunta doon sa city. Ano, wala ka na makikita. Ito lang. Sa part na to. Ayan. So nandito kami mga kabayan. Umuwi kami ng bahay dahil kakain kami. Dito yung buong paligid natin, no? Nag-snow na naman siya. Akala ko hindi na. Kasi April, spring na dito dapat. Pero ganito sa Greenland. Kahit kuwan dito. Summer, spring dito nag-snow hanggang Mayo. So kapal na naman yung snow dito sa daanan namin, oh. Na malamuti na naman, oh. So ganito yung trabaho namin minsan, oh. Mag-drive dito mga kabayan. Kasi pasok namin doon sa kabilang warehouse. So dito kami nagtrabaho kanina. Tapos na kami dito. Tapos ito na naman yung dadalhin namin sa kabila. Ito warehouse to mga kabayan, oh. Tapos ng hangin. Ayan, so nandito kami sa loob mga kabayan kasi maglalagay kami dito ng wiring ng camera at mga control. So ito po ay mga boat dito na ginagamit dito sa Greenland ng mga tourists at saka mga tao. Ito po yung mga sample ng mga boat nila dito. So alam niyo ba dito sa Greenland na mas marami pa yung may mga ganito kaysa mga sasakyan na panlupa. Dahil dito sa Greenland ay wala po siyang konektadong kalsada. Kaya useless din yung sasakyan kapag bibili ka. Tapos hindi mo naman talaga kailangan palagi kasi hindi ka naman makapunta sa kabilang bayan. Pero pag may ganito ka mga kabayan, gamit na gamit to dito. Itong ganito na boat dahil ginagamit ito sa pag-fishing. Dahil dito nga sa Greenland yung fishing po dito, yung pangunang kabuhayan nila dito ay pangingisda. So kapag pangingisda yung kabuhayan dito, syempre dapat mayroon ka nito para mas madami kang makukuha. At saka depende din sa type na ganito, gagamitin mo din sa pag-tour. Ito ay parang style ito sa pag-tour mga kabayan, no? Pwede din sa pag-fishing din. Ayan. So yun yung maganda, oh. Ayan. Kasi dito sa Greenland kapag summer dito, maraming mga tourist ang napunta. So yung iba nagre-rent sila ng ganito para makapunta sa gitnang bahagi, makatingin ng mga iceberg. Ayan, may mga gamit pa sa loob. Ayan. Napakaganda ito. Ayun. So na-standby lang nila dito. Ready na ito sa summer. So ang kanya Yamaha. Ayun, Yamaha at saka yung isa Suzuki. So ano mas maganda dyan na makina? Yamaha or Suzuki? Comment kayo sa baba. So nandito tayo sa pinakaitaas mga kabayan, no? Yan yung kasama ko sa ibaba, oh. Yan. Tapos yung dalawang boat na yan, nakikita nyo. Yung boat na yan, isa sa mga gumagawa niyan ay yung Pilipina yung mama niya at Danis naman yung papa niya. Siya, sundalo siya. Ayun, sa likod natin. Hindi ko lang siya sinasama mag-video kasi nga nakakahiya. Lalagay kami dito ng linya ng fire alarm at saka camera. So itong area na ito ay pagmamay-ari na to dito ng mga sundalo. So mayroong nag-aayos dyan yung boat na yan. Nagpipintura siya, inaayos niya yung makina. Siya Pilipino, yung mama niya ay Pilipina, tapos yung papa niya ay Dani.
60 years na siya. 60 years old. Tapos 40 years old na siya dito sa may Denmark na soldier. So kahit saan lang daw siya mapunta. Sa US, Florida, German. Saka dito ngayon sa Greenland may kontrata siya dito 2 taon. Sabi niya magre-retire daw siguro siya pag tapos ng 2 taon. So nagkausap kami. Mabait naman siya. So nag-break time pa sila. Ayan po yung sasakyan nila na inaayos dahil mayroon silang event daw sa dagat. So hindi ko lang alam kung anong event. Ayan. So dito tayo sa itaas. Ayan. Ayan po yung boat na inaayos na. Pinupinturahan nila yan mga kaban. Pinapakondisyon nila. Piniprepare nila yung mga gamit. Mga life jacket. Ayan. Pag matapos nila maayos yan, pwede na daw nila yung dalhin dun sa dagat. Kasi meron daw silang event sa dagat. Hindi ko lang alam kung anong klaseng event. Yan po yung mga life jacket na yan. Ayan. Sila nag-aayos niyan. So lumabas pa sila nag-break time. Nung pagpasok niya dito, namukhaan ko siya para sa Greenlandic. Kaya sabi ko, akala ko Greenlandic. Kasi mukhang Asian lang kasi yung Greenlandic mga kabayan. No? Tapos yung pagpasok niya, tinanong niya kami kung Pilipino daw kami. Ayan, yung mama niya daw, 88 years old na daw mga kabayan. Pero buhay pa yung mama niya. Nasa Denmark daw yung mama niya. So, ayan. Isa sa mga magandang na yung mga Pilipino, sabi niya, kahit saan lang daw mapunta yung mga Pilipino. Makapunta daw sila sa Pilipinas dati, year 2001 pa. Sa Negros daw yung lugar nila. So hindi lang ako nag-video at nagpa-picture sa kanya kasi nakakahiya naman. Dahil sundalo sila eh. Alam naman natin pag sundalo, kailangan niya privacy. Yan. Itong area na ito mga kabayan, magiging lugar na ito ng mga kwan dito. Sundalo. Sarap itulog. Morning mga kabayan. So ayun, gising tayo kasi papasok tayo. Umaga dito, Bernis. Tapos yan si Axel gigisingin ko kasi papasok na din yan. Maya. So ako muna magbibihis dahil maaga yung pasok ko kaysa kanya. Kasi natutulog ito sabihin ni Maya. Doon kami ng asawa ko. Initin muna natin itong tinapay. Natin may tinapay dito. Ayan. Spanish bread. Tapos pinito yung tubig. Ayan. Umihis na tayo. Timpla tayo ng gatas. Yaksa. Si Aksi, timpla na natin. Mainit na ata ito eh. Tinapay. Natin dito ng tubig. Spanish to. Yan. May isa dito. Pandesal. Kaya tayo. Ikot na tayo ng gatas. Tinapay.
Sil. Sil. Bangon na. Bangon na. Sil, bangon na. Last naman ninyo ngayon. Friday na yun. Yan na, bangon na. Naipit si Mayo. Ay, gatas na dito. Sil. Sana. Bangon na. Pagod ako yung Sil na si Axel. Lagyan ko na itong baon niya kasi meron naman tinapay na niluto si Mrs. Yung baon na niya. Sa tubigan. Meron sa ng pagkain sa school. Yan. Tapos ito pa yung... Ayan, ganito medyo maliwanag na. At saka maganda yung panahon. Hindi malakas yung hangin. Bihis ka na. Ayun, so baba na kami. Nandito na kami sa tinatrabuhan namin kasi napakalakas ng hangin. At nag-snowstorm pa. So kahapon lakas ng snow. So papalayan pa namin ito bago kami nakapasok doon. Dito may pala na dito na inihanda. So tagsa-isa kami ng pala. Ito po kasi napakakapal na naman ng snow. Ayan. So nagpapala na yung kasama ko dito. Palayan ko din doon sa dulo. Kasi mahaba-haba pa ito mga kabayan. Oh. Yun yung main door namin natakpan na hindi na mabuksan. Kailangan tanggalin yung snow. Break time natin alas 3 dito. So i-check muna natin kung ano na yung natapos natin dito. So grabe pa rin yung snow. Ang kapal pa rin dito ng snow. Hindi kasi dito siya pwede makuha ng yung mga sasakyan na maglilinis dahil hindi po makadaan dito. Mabato kasi dyan at wala pong siyang space. So kung kukunin mo ito mano-mano lang, manual. So ngayon ipakita ko sa inyo kung ano nung tapos namin dito. Ito po yung area sa loob. So ito po ay refrigerator. Kinabit namin ito. Pero yung kasama ko nagkabit nito. Tinulungan ko siya magbuhat. Ito po yung dishwasher. Diyan po yung lutuan nila oven. So hindi pa dumating. Yan may hugasan na. So kitchen to dito. Tapos dito mayroon naman ditong kitchen din na isa. Kasi dito parang kwarto to dito mga kabayan. Yan po siya. May kitchen din dyan, dishwasher. Wala pang oven, kakabit pa lang. Ayan po yung refrigerator, exhaust dito. So ganito po yung itsura na magiging kwarto ng isang pasyente na may sakit daw, cancer building. Ito yung problema dito kasi hindi makapasok yung maglinis dito na sasakyan. Dahil ayan po, may mga container, mas bahay dito. Ayan. So ito po ay kinabit namin dito. Tingnan natin kung gumagana. Ano po siya? Ilaw, sensor. Ito po yung papasok dito. Tapos ito, ilaw, sensor, ilaw. So kami nagkabit niyan. So ito po yung itsura ng magiging toilet. Itong pasyente. So parang wala siyang liguan dito. Walang liguan dito. Pero meron naman dito sa kabila ata, liguan. Dito tayo. So ito, kulang pa yan ng mga ilaw. Yan, may mga fire alarm na din. Dito tayo sa, ito yung balisala nila dito. Yan. Malawak to dito. TV room. Ito kwarto din. Di ako din dito. Toilet to dito. Pero ito may shower na dito. Ayan pa siya. Ito para sa matanda na to. Ayan, meron siyang hawakan. So ganito yung itsura. Kami nagkabit nito. Ilaw, sensor. Ilaw, sensor, fire alarm. So may dalawang toilet dito. Ayan. Pero walang shower dito. Ayan. Toilet lang din. Ito. Toilet din yan. So ito lang yung shower dito at para sa matanda. Ngayon pakita ko sa inyo dito yung ito dryer to mga kabayan. Dryer. Tapos mayroong washing dito. Dito. Laundry area dito. Washing tsaka dryer ilagay dito. Yan po siya. Yan po yung entrance natin. Dito po ito sa city. So ito naman ay technical room. Tapos ito yung mga area pa dito. Hindi ko lang alam ano ito. Information ba or hindi ko lang alam. Pero ito mga office na to. Yan. May mga office. Tapos dun sa dulo parang may division sa gitna. Tapos may space dito. So depende. Parang may program or event. Hindi ko lang alam kung ano. Basta ito yung itsura ng mga office dito. So hindi naman ito magiging kwarto kasi salamin siya. So office lang to. So ganyan lang po yung itsura. At ang natapos natin ngayon. Tapos yung ilaw sa labas, nakabit ko na din.
Yan po. Yan po mga ilaw sa labas. Ako po nagkabit yan. 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 Paikot po yan mga kabayan. No? Itong building nito. Tingnan natin sa labas. Ipakita ko sa inyo. Para makita nyo kung ano yung trabaho ko dito. Nung nakaraan, hindi malakas yung snow. Nagkabit ako sa labas. Pero napakalamig lang. At medyo nanigas tayo. Ayan. Ito na po yung mga ilaw. Ayan po siya. Yan ako nagkabit niyan. Sa labas yan paikot. Meron yan. Yan, isa sa mga nilagyan ko ng ilaw dito. Pero dahil sa lakas ng snow mga kabayan at hangin, ito na po yung mga ilaw. So mahirap dito kapag yung bahay mo abandon siya tapos walang may mag-aalaga, walang magmalinis, mapupuno to dito. So ito, kada pasok namin dito tuwing umaga pinapala namin ito. Ito ay mga snow siya. At ito na po, snow na po dito mga kabayan. Kasi diyan kasi bukas pa yun, oh. Ito sarado naman dito. Ayun. May mga snow na yung mga ilaw hanggang doon. Yan, napakalamig. So ganito, pag walang maglilinis, holiday kasi ngayon, kaya walang may naglinis dito. Yan.